Hi everyone! Sa Pilipinas ay mahirap maging mahirap. Kapag lumabang ka ng patas ay isang tadyak, hampas at pagdurog sa katauhan mo ang ipararanas sa iyo ng mga tao. Sa video na ito ay tingnan natin ang estudyante nagtitinda ng sampagita na kung saan ay isang gwardya ang walang pusong sinira ang kanyang paninda at sinaktan ang estudyante. Panoorin natin ang video na ito. Nakita natin ang estudyante at guard na tila nagkakasakitan. Maling-mali dito yung guard dahil tumayo na yung estudyante at mga alis na. Yung guard ang ginawa ay hinablot ang sampagita at hinila-hila ang mga bulaklak na dahilan para magkalusog-lasog sa paligid ng estudyante yung bulaklak. Ikaw ba naman na nasa matinong pag-iisip na yung estudyante na naghahanap lang sana ng ekstra na pagkakakitaan pambaon sa eskwelahan ay sisirain mo ang kakarampot na paninda? Ano ba namang paalisin mo yung estudyante nang hindi sinisira ang kanyang sampagita? Nawala na nga yung tubo ng sampagita ay pati ba naman yung puhunan ay magiging utang pa ng estudyante sa pinagkunan niya ng sampagita? Ang mga school kasi, lalo na dun sa mga public school, ay kahit sabihin mong walang tuition fee ay may kailangan pa rin pagkagastusan tulad ng libro, baon, project at mga events na kung saan ay kailangan ng pera. Marahil ay ang magulang ng estudyanteng ito ay walang kakayahang tustusan ang pangangailangan niya, kaya nagbakasakali siya sa pagtitinda ng sampagita. Paano ka nga ba naman mag-aaral sa Pilipinas ay kung yung lapis, papel, libro at baon na bilang estudyante ay wala kang mapagkukunan? Lalo na kapag ipinanganak ka pa sa isang magulang na nagsama lang ng bahala na at iaasa nila ang kanilang kinabukasan na magtatagumpay ang kanilang anak. E paano ka ba naman magiging matagumpay na anak? E wala kang gamit sa eskwelahan at hindi mo mahingyan ang iyong mga magulang dahil nga sa mahirap sila. Doon naman sa guard ay dapat hinabahan pa niya yung kanyang pasensya dahil paalis na din naman yung estudyante. Marahil ay may sinabing hindi maganda yung estudyante kaya nagpantig ang guard at sinira ang sampagita. Pero hindi yung dahilan para tadyakan at saktan ang estudyante. Bilang isang guard ay dapat mahaba ang pasensya mo at pairalin pa din ang pagiging makatao habang ginagawa ang tungkulin sa trabaho. Ang trabaho kasi ng guard ay hindi lang ang seguridad ng mga customer, kundi upang itaboy din ang mga illegal vendor. Ang mga spaces at stores sa mall ay inuupahan ng mga brand company upang doon sila magtinda. Nagbabayad sila kada buwan ng renta upang kabayaran sa paggamit nila ng lugar sa mall. Kapag pinayagan nila ang pagbibenta ng sampagita sa paligid ng mall, ay magsusunura na din dyan yung iba't ibang klase ng street foods katulad ng pares, squid ball, kwek-kwek at iba pa na hindi naman nagbabayad ng renta sa mall. Ang mangyayari nito ay sa halip na sa loob kumain ang mga customer doon sa mga fast food or food court, ay sa labas na lang sila kakain doon sa mga street food dahil ang mga Pilipino ay nagtitipid at mahilig sa mura. Malulugi naman yung tindahan na umuupa sa loob ng mall. Kapag nalugi ang tindahan ay wala na silang ibabayad sa mall at darating ang araw na magsasara na ang mall dahil wala ng tindahan na nagre-renta sa kanila. Yun ang dahilan kaya mahigpit ang pagpapatupad ng mall
na bawal ang vendor sa property ng mall. Pero hindi naman yun rason para manakit ang mga guard. Pwede nilang paalisin ang mga vendor, pero yung saktan sila, lalo na yung batang babae, ay isang malaking gawain talaga. Naglabas naman agad ng official statement ang mall at ayon sa kanila, nangihinayang at nakikiramay kami sa dalagang nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa labas ng aming mall. Tinawag namin ang atensyon ng security agency upang magsagawa ng agaran at masusing investigasyon. Natanggal na ang security guard at hindi na papayagang magserbisyo sa alinman ng aming mga mall dahil palaging sinusulong ng aming malls ang pakikisama para sa lahat. Mariin namin kinukundina ang gawain nito laban sa kanya. Noong una para ako naawa dun sa estudyante, pero kung titingnan mo naman ay nakakaawa din yung guard dahil natanggal siya. Siguro may pamilya din siya at paano na lang kung hindi na siya tuluyang bigyan ng trabaho ng agency? Paano yung umaasang pamilya sa kanya? Sana mabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. At ang pinakahuli ay dapat imbestigahan ang babaeng estudyante upang alamin kung totoo nga ba na isa siyang estudyante. May mga nagsasabi na kamukha ng estudyanteng ito si Bix Girl ng EDSA at alagad siya ng isang sindikato upang makapanloko ng tao. Ang tingin ng ilang netizen ay itong estudyanteng ito ay nagpapanggap lamang sa pagsusuot ng student uniform upang makakuha ng awa. Ayon sa netizen ay meron nakitang sa likod ng Mega Mall na kahawig ng estudyante sa video. Hindi naman daw mukhang estudyante kapag nakita mo siya ng malapitan kasi marami siyang wrinkles sa mukha. Palagi nakamask ang nagkukunwaring estudyante para magmukhang bata at hindi makita na matanda na siya. Doon naisip ng ating kababayan na mukhang modus ang estudyanteng yan. Kaya hindi siya nag-aabot pag nakikita niya yung estudyanteng yan na nandun sa viral video. Kaya dapat imbestigahan kung totoo nga ba ang estudyante yung nasa viral video dahil baka gumaganti lang ang sindikato dun sa guard dahil alam ng guard ang modus ng mga sindikato. Kaya ang ginagawa ng sindikato ay gumawa sila ng drama kung saan may kasabwat na nagpapanggap na estudyante tapos lalapit ang guard at gagalitin ng estudyante yung guard. At kapag nagalit yung guard, sasaktan ng guard yung estudyante at talaga namang patok na patok yun sa mga Pilipino. Dahil doon ay papatanggal ng mall management ang guard at wala nang pupuna sa ginagawa ng sindikato. Kumbaga ay ang lahat ay isang patibong lamang upang mabitag nila ang gwardya at maipatanggal ito. Kaya marami ang may hinala na patibong lang ito ng isang sindikato para sa gwardya. Ang malaking pagkakamali nga lang ng gwardya ay nawalan siya ng kontrol sa kanyang galit na siya namang gustong-gustong mangyari ng mga sindikato at nagtagumpay ang mga sindikato doon. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.